Praise God. May I invite everyone to please stand. We are happy, hallelujah, to be in this place and to be with you all. I would like to share the word of God to all of you from the book of 1 Kings chapter 3. Reading beginning from verse number 5 up to verses number 14. But let me begin in verse number 5. In verse number 5 says, In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, Ask what I shall give thee. Ang gandang panaginip ito, mga kapatid. Nanaginip siya, ang Diyos sabi sa kanya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Let us jump into verse 9. Kasi mahaba yan. Verse 9. Ang sabi ni Solomon, Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For he is able to judge this thy so great a people. He is taking his throne seriously. Ang leadership ni King Solomon, masyado niyang sineseryoso. And that's good, mga kapatid. Gusto niya na magkaroon ng understanding heart para ma-judge niya, pa-rule niya, mapamunuan niya ang mga anak ng Panginoon. And verse number 10, And the speech pleased the Lord. Yan yung mga kapatid, sa ating sinasabi, pinakikinggan ng Diyos. The way how we talk to Him, it matters to Him. Kung paano mo siya kausapin, lambingin, or para bang magreklamo, yan, it matters to God. And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. Tinitinan din ng Diyos yung value ng prayer natin, yung request natin. And verse number 11, And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither had asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Tingnan niyo mga kapatid, hindi po humingi si King Solomon, bagamat he has the choice. Sinabi na sa kanya, anong gusto mo? Nandun na sa kanya yung decision, mga kapatid. Nandun na sa kanya yung decision kung anong hihingin niya. Talagang binigyan siya ng Diyos ng open door to request. Pero sabi ng Panginoon, ang galing ng ginawa nito. Hindi siya humingi sa kanyang sarili, sa kanyang tungkol sa kanyang kaaway, hindi siya humingi ng kayamanan. Verse number 12, Behold, sabi ng Panginoon, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee. Neither after thee shall any arise like unto thee. Verse 13, And I have also given thee that which thou hast not asked. Tingnan nyo yung impact, mga kapatid. Tingnan nyo yung impact ng tamang desisyon ni Solomon. Tingnan nyo yung impact, mga kapatid. Sabi niya, And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. And if thou will walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Wow! Look at this, brethren. I want to emphasize today that how powerful our choices will be. How powerful our decision will be. And it does, and how it does, kung anong kaya nitong gawin, anong impact ng ating desisyon, at kaya nitong gawin sa plano ng Diyos sa buhay natin.
Now, I want you to put into your mind today that your decision really matters to God. I would like to preach today with a word that says, the impact of your decision to God's plan. The impact of your decision to God's plan. Can we clap our hands to the Lord? Thank you, Jesus. Bless your people, Lord, today. Help us, Lord, to have a wise decision. In Jesus' name, hallelujah. Oh God, help us, Lord. Let your Spirit move in the midst of this congregation, Lord. Speak to our hearts, oh God. Speak to our minds, oh Lord. In Jesus' mighty name. Everybody say amen. Kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo the impact of your decision to God's plan. You may be seated, brethren. The impact of your decision to God's plan. Pastor, do you mean that our plan or our decision provides God's plan? No. In the perspective of the Lord, God has already had a plan. Hindi pa ginagawa ang tao, hindi pa kine-create ang tao in the foreknowledge of God, He had already His plan. Meron na kasang plano, mga kapatid, sa atin. But I want to emphasize today how our decision impacts. No? It's not to provide decision, it's not to change the mind of God, but I want to relate yung desisyon ng tao dun sa plano ng Diyos. Ano ang pwedeng gawin ng ating desisyon sa plano ng Panginoon? God is not changing His mind. Hindi pa bago-bago ang isip ng Panginoon. Ang Diyos is the same yesterday, today, and forever. Hindi pwedeng magbago ang isip ng Panginoon. Our God has a fixed mind. But what can He do is to let us understand, to make the people know the impact of our decisions. God decided to bring to His kingdom yung mga naniniwala sa Kanya. That is His decision. But also God decided to bring to punishment to those people who don't believe Him. Yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya, God already decided to bring it to the punishment of hell. So may decision na ang Panginoon. But I want you to understand that decision-making is part of our salvation. Salvation was provided by the Lord, but we need to decide and look the impact of that decision, mga kapatid. Isang araw, may isang lalaking lumpo. At dahil siya'y lumpo, mga kapatid, ang kanyang buhay ay parang miserable. Malungkot siya, mga kapatid. At despite of mahal siya ng kanyang family, despite na siya ay may mga anak na nag-aaruga sa kanya, despite na meron siyang magandang buhay, dangan lamang siya'y paralisado at nakaupo sa kanyang wheelchair. Isang araw habang makulimlim ang panahon at umulan, ang kanyang damdamin din ay parang ganun, mga kapatid. At biglang may dumapo sa kanyang harapan na isang ibon. At habang siya ay nandun nakaupo, mga kapatid, ang ibon ay parang siyang inaawitan. Inaawitan siya ng ibong ito, mga kapatid, hanggang sa para bang siya'y naaaliw doon sa kanta ng ibon. Para bang siya'y ine-entertain ng ibon. Bagamat malakas ang kulog, kumikidlat, malakas ang ulan, pero ang ibon ay nagpapatuloy na para bang siya'y awitan, mga kapatid. At nung kinabukasan, mga kapatid, kabaligtaran ng panahon, napakatindi ng sikat ng araw, napakainit, mga kapatid, at siya'y muling umupo doon sa kanyang wheelchair.
At maya-maya dumating ulit yung ibon, mga kapatid. At muli siyang inawitan. Parehas na awit kung ano yung kanyang narinig sa ibon kahapon. Na makulimlim, maulan, kumikidlat at kumukulog. At ngayong maaraw, mga kapatid, parehas ang kanyang awitin. Then suddenly, God spoke to the heart of this person. Then God said to him, "You've got the same choice." You will either let external circumstances mold your attitude, or your attitude will rise above the external circumstances you have. Dalawa lang, sabi ng Panginoon. You've got the same choice. Either, sabi niya, hahayaan mo na yung kidlat, na yung bagyo, o yung matinding sikat ng araw ay magbago ng iyong ugali. O ang iyong ugali ay mangingibabaw kahit maulan o mainit ang sirkumstansya ng buhay mo. And God is telling him, there is no difference. Umulan man o umaraw sa buhay natin, ikaw din ang magdidesisyon whether you will want to rise above the circumstances. Let your attitude be rise above the circumstances, or you will drown yourself by those circumstances. Nasa atin po ang pagpili, mga kapatid. Whether you have blessings or have no blessings, whether you are sick or you are so strong, mga kapatid, it doesn't matter to the Lord. What matters to the Lord is our attitude, mga kapatid. Yung ating pananaw, yung ating mental status, mga kapatid, na kahit ba kung tayo ay binabagyo, ano ngayon kung bumabagyo? Hindi pwedeng sumama ang ugali mo dahil binabagyo ka ng problema. Binabagyo ka ng pagsubok, ikaw din ay sasama ang ugali. No! You can still sing a song to the Lord. Kahit ikaw ay binabagyo, kahit inuulan ka ng maraming problema, you can still praise the Lord. You can still shout the goodness of God. Everybody say amen. Alam niyo, mga kapatid, ang panahon nagbibigay yan ng mood. Nung nakaraang linggo na puro maulan, nasaan kayo? Tingnan nyo, dadagdagan ang timbang ninyo, di ba? It sets the mood. Di ba? Nood ng Netflix. Ayan. Kain dito, kain doon. Walang magawa, walang pasok, pastor eh. Well, that's good. Sometimes God wants us to relax, mga kapatid. Pero hindi naman palaging dapat relax. Everybody say amen. Alam niyo, nag-iwan ng Diyos ng napakagandang discretion sa tao. And that is choice. That's the greatest and wonderful discretion God provided us. Binigyan niya tayo ng desisyon. Ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang masusunod. Ano ang gusto mo? Sabi ng Panginoon. That's why, when God visited Solomon in his dream, anong sabi ng Panginoon? Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? You have the choice. Hindi ako magbibigay ng options, hindi ako magbibigay ng pagpipilian mo. Ikaw ang masusunod. It's your decision. Napakaganda, mga kapatid, na discretion na binigay ng Diyos. Ano kaya isang gabi kayo ay managinip at kayo ay sabihan, baby. Baby, 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 baby. Oh. May o pa sa dulo eh. Ano ang iyong gustong bigay ko sa iyo? You know, what I'm trying to say, mga kapatid, is our destiny lies in our choices.
ang ating pong destinasyon, ang mangyayari po sa hinaharap sa buhay natin ay nakadepende sa ating pong mga desisyon. Ang discretion na ito ay nakapagbibigay ng epekto, hindi lamang sa atin, kundi sa mga nakapaligid sa atin. Huwag po nating kung itong kakalimutan kung anong impact ng decision mo, hindi lamang sa buhay mo, kundi sa buhay ng marami na nakapaligid sa iyo. Mga kapatid, no man is an island, sabi ng ating kasabihan. Walang nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ang ibig sabihin nun, my choice, my discretion, or my decision affects not only me, but also the people surrounds me. It affects my barangay, it affects my community, it affects my relationship, it affects my relatives and everything. It affects. Magkakadugtong po yan, mga kapatid. Hindi tayo nilikha ng Diyos independent to one each other. Hindi po, mga kapatid. Hindi nilayo ng Diyos, mga kapatid, na tayo'y nakabukod. Bagkus, mga kapatid, pinapakita ng Biblia kung anong epekto ng ating mga desisyon. Pansinin niyo po, yung decision ni Adam and Eve. Tingnan niyo yung impact. Tingnan niyo yung impact ng kanilang decision, mga kapatid. It affects the entire humanity. The entire humanity. And in fact, sabi ni Paul, mga kapatid, sa Romans chapter 5, verse 12, sabi ni Paul, wherefore, as by one man, sin entered into the world. Tingnan niyo, mga kapatid, kung yung naging decision ng mag-asawa na ito, pansinin niyo, sila yung nagbukas ng pintuan ng mundo para pumasok ang kasalanan. By mere decision, the impact of your decision to God's plan. Anong plano ng Diyos? To have a community of believers. To have a community of people wherein they worship the Lord only. The innocent people. Yun naman yung plano ng Diyos, mga kapatid eh. But look at the impact of man's decision to God's plan. Winasak, mga kapatid. Nasira, mga kapatid. Mabuti na lamang ang Diyos natin, mga kapatid, ay hindi Diyos na sumusuko. Mabuti na lang ang Diyos natin, mga kapatid, yung Diyos na hindi nadi-discourage, mga kapatid. Na kahit ba paulit-ulit tayong nagkakasala sa Kanya, paulit-ulit tayong nagkakamali, paulit-ulit natin siyang tinatakbuhan, nilalayuan, hinahabol-habol pa rin tayo ng ating Panginoon. Look at what God is telling us today. It's a message of love. That's why He was able to be a flexible God. Alam niyo, yung Diyos natin, nag-adjust. Baligtad ang nag-adjust, mga kapatid, ay ang Diyos. He is already finished in all the creation. May tao na, may mga buhaya na, may mga hayop na dyan. Kompleto na, mga kapatid. And He is resting. And then suddenly, habang siya'y nagpapahinga, ito na ang creation ko. It's complete. Oh, ang ganda. And suddenly, the plan of God was destroyed because of one man. Bakit isang tao lang yung pastor? Man yan, hindi naman woman yan. So talagang lalaki pala ang ano. Tandaan niyo, mga kapatid, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayin ng tao. Si Eva at Adan sa panahon na yan ay pinag-isa na ng Diyos. One man, though it's a singular, but it speaks about Adam and Eve. As by one man sin entered into the world, and death by sin. And so that passed upon all men. Walang kamatayan ng tao noong unang panahon. But because of this couple, dahil sa mag-asawang ito, that they decided to open the opportunity for sin to come in, look at what happened to mankind. May kamatayan tuloy. And sin, and all have sinned.
lahat na nagkasala. Tingnan niyo yung epekto, mga kapatid. But look at God's flexibility. Napakabuti ng Panginoon, napakamahabagi ng Panginoon. You know what? When Satan committed rebellion, did God make himself flexible? When the devil commits sin and rebellion, nag-adjust ba ang Diyos? Hindi po. But look at this, mga kapatid, how great is the love of the Lord for people. Nung ang tao ay nagkasala, hallelujah, at dahil sa Kanya, pumasok ang kasalanan sa mundo. Tingnan mo ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid. For God so loved the world. That is a statement. So loved the world. He is willing to sacrifice. He is willing to be flexible. He is willing to adjust. Kaya tingnan niyo, mga kapatid, kung hindi tayo sinusundan ng pag-ibig ng Panginoon, iba sa atin dito matitigas ang ulo, ilang beses na tayong sinesiran, ilang beses na tayong ini-invite, ilang beses na tayong inaayayahan ng Diyos. Pero nasaan tayo? We keep on providing reasons. Ang dami nating kaabalahan, ang dami nating rason, ang dami nating gustong gawin sa buhay na hindi na natin naririnig yung imbitasyon ng Diyos. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, hinahabol-habol pa rin tayo ng Panginoon. He is willing to adjust. Kahit tayo ang mali, kahit tayo ang nagkasala, pero ang Diyos ang nag-a-adjust para abutin tayo, mga kapatid. Yun yung pag-ibig, yun yung habag ng Diyos sa atin. Wow. We can talk all day long about God's love, mga kapatid. Hindi tayo mauubusan ng mensahe about God's love. And you yourself, marami kang kwento tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo mauubusan yan dahil araw-araw natin nararamdaman yan. Kahit nga natutulog ka, iniibig ka pa rin ng Diyos. Look at you, natulog ka kagabi. Paggising mo, walang bawas yung mukha mo. Walang bawas yung tenga mo. Dalawa pa rin. Yung ilong mo, yung pa rin. Eh kung nadaganan ka ng kisame dyan, look at you. Harap salamin, walang pinagbago. Pogi pa rin. Yun, maganda pa rin. Sabi nung isang kapatiran, sister, palagi ako nagkakasala sa Lord. Sabi niya, bakit ka naman palagi nagkakasala? Kasi tuwing humaharap ako sa salamin, hallelujah, sabi niya, nagagandahan ako sa sarili ko. Nakukonsensya ako, sister, palagi ako nagkakasala. Sister, hindi pagkakasala yan. Ang tawag dyan, pagkakamali. Hindi ka nagkakasala pag tumitingin ka sa salamin. Nagkakamali ka ng akala mong maganda ka. Ang tawag dyan, pagkakamali. Eh di umuwi siyang payapa, mga kapatid. Hindi pala ako nagkakasala. Nagkakamali lang ako sa aking inaakala. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why God so loved the world. And even when I read the life of Noah, mga kapatid, the choice of Noah is not so popular at the beginning. Imagine niyo, mga kapatid, pagawin ka ng barko o sa tuktok ng bundok. It's not a popular decision. Hindi yun normal na kaisipan. At hindi yun katanggap-tanggap sa marami. Pinagtatawanan siya actually. Ayaw maniwala sa kanya. He preached while he is building the ark. He was also preaching. Ay, alam niyo, mga kapatid, I think even people don't believe Noah. Nakita ko sa Biblia na ang pinaka-best preacher sa buong Biblia na nakita ko ay si Noah. Because he was able to convince his own family. Alam niyo, mahirap mangaral sa pamilya. Lalo sa nanay, tatay. Batukan ka pa niyan eh. Kung nga, umalis ka nga dyan, huwag ako sinisira. Pinanganak lang kita.
Minsan doon tayo talo, mga kapatid. Mahirap mag-share sa anak, sa asawa, sa kamag-anak. Kasi kilala nila tayo. Ayaw nilang maniwala, nagbago tayo. Parang sa kanila, no, ikaw pa rin yan. Ikaw pa rin yung dating ano. Parang hindi sila makaget over kung sino tayo dati, mga kapatid. Ang hirap mangaral sa kanila. But look at Noah, mga kapatid. For all the millions of people, the only people believe Noah is his family. And they followed Noah. Tinulungan nila si Noah. Naniwala sila sa pangangaral ng kanilang tatay. Naniwala sila sa pangangaral, hallelujah, na mayroong darating na unos. Naniwala sila doon, mga kapatid. Look at that, mga kapatid. Look at the impact. Nung dumating ang ulan at bumaha ng bumaha, people are knocking on the door of the ark. But look at what happened, mga kapatid. Because of Noah's decision, he was able to save his own family and forsaken those people outside. Ang ginawa nga ng Panginoon look at the impact of your decision, mga kapatid. Inalis ng Diyos sa paningin ng mga tao ang pintuan ng arka. Kaya pala, si Noah nung nagbubukas ng pintuan, hindi sa gilid, sa bubong. Pansin nyo, pag binasa nyo, sa bubong siya. Ang designer ng arka ay ang Panginoon, mga kapatid. Kasi pag may bintana, walang bintana, mga kapatid, yung arka. Hindi katulad ng barko ngayon na may bintana, kikita mo, ay, yun ang mga pirata, gano'n. Hindi gano'n. Walang gano'n. Ang bintana sa ibabaw. Alam niyo kung bakit? Parang dito sa lupa, mga kapatid. Pag nakatingin ka palagi horizontally, ang nakikita mo yung mga kasiraan ng kapwa mo. Yung kasiraan ng tao, yung kasiraan ng sistema, kasiraan ng mundo. Pero alam niyo si Noah, ang tingin niya palagi kung gusto niyang makita, sa taas. Ang kanyang panilip ay hindi sa gilid. Ang kanyang panilip ay pataas. Umuulan pa ba? Umaaraw pa ba? Sa tuwing titingin si Noah, ang nakikita niya ay langit. Kaya si Noah, hindi siya nabagot, mga kapatid. Tagal mo doon. Ang kasama mo ay mga hayop. Ang ingay ng kambing, ang baho ng pupo ng ganito, ng ganoon, ang ingay ng mga ibon. Pero hindi siya nabagot. Bakit? Kasi ang kanyang kaaliwan, pag nababagot siguro siya, binubuksan ng bintana at tinitingnan ng langit. Pag sa Diyos ka nakatingin, pag sa langit ka nakatingin, hallelujah, I don't know kung sino ka, kung hindi ka nabibigyan ng joyfulness in your heart. Kapag sa Diyos, pag nakatingala ka, mga kapatid, sa langit, bigat na problema, nababagot ka na, tumingala ka sa langit. Look at what will happen, mga kapatid. Your heart will rejoice. Ang puso mo masaya. Palaging bukang bibig. Okay lang yan. Diba? Diba, may nakita ka. Bagong damit. Yan kasama sa mga kapatid, pag horizontal lang tingin natin, talagang naiinggit tayo. Wow, ang ganda naman ang damit. Sabay tingala. Okay lang yan. Tanggap mo. Pero yung hindi marunong tumingin sa langit, mangungutang sa bumbahay, hahanapin si kumare, si kumpare, kung kanino mangungutan, sa GCash, sa credit, lahat home credit, lahat, basta makuha lang yun. Kasi horizontal ang tingin. Pag ikaw ay nalulumbay, subukan mo rin tumingin vertically, mga kapatid. Pakikita ng Panginoon sa iyo, there is always hope with the Lord. Palaging may pag-asa sa langit. Pag tumingala ka, palaging may pag-asang binibigay yan, mga kapatid. Look at the horizon, mga kapatid, above. Not on the level of your eyesight, but above. Tingnan niyo, mga kapatid. Di ba, pinapakita nga sa atin minsan sa computer, sa internet, kung gaano kaganda yung Milky Way Galaxy. Ang layo, ang liit na ng mundo, di ba? Parang walang katapusan. Ganon yung pag-asa ng Diyos, mga kapatid. Walang katapusan. Saan nakatira ang Panginoon? Kaya nga pinili ng Diyos
Tirhan ng langit, mga kapatid. Sa tuwing tumitingala ka, nakikita mo, napakawalang hanggan ng langit. Ganun ang pag-ibig ng Diyos, ang plano ng Diyos sa bawat isa. Walang hanggan. Amen. So far and yet so close. Sobrang layo ng langit sa lupa, mga kapatid. Pero sobrang lapit naman ng Diyos sa atin dahil sa Kanyang banal na Espiritu Santo. Amen, mga kapatid. Kaya kapag tayo ay nakakaramdam ng pagkilos ng Espiritu Santo, grab the opportunity. Alam niyo kung bakit? Malayo ang trono ng Diyos, pero nilalapit niya ang Kanyang presensya sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya huwag kayong pakimik-kimik kapag andyan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Be sensitive. Imagine yung layo ng trono, pero He is so close to us. Dahil sa Kanyang presensya. Can we clap our hands to Him? Thank you, Jesus. Look at this and hear this, mga kapatid. Hindi ko ma-flash, but listen to this. Our choice might not be popular or acceptable to others. But if it will save you and your family, choose it. Maaring ang iyong mga desisyon o pinagpipilian ay hindi katanggap-tanggap sa iba. Pero kung ito'y magliligtas sa iyo at sa pamilya mo, piliin mo. Yun palaging gawin natin, mga kapatid. Because it affects them. It's not just you, but it affects people surrounds you. Especially your children. Especially your loved ones. Kasi minsan nai-impluwensyahan lang tayo ng temporaring bagay, mga kapatid. But how long you will be with them? Let me remind you, kahit gaano ka uminom ng maraming bitamina at mag-ehersisyo araw-araw, hanggang ilang taon mo lang bang makakasama ang mahal mo sa buhay? O sabihin na natin maswerte kang may 100 taon ka. Nakasama mong mahal mo sa buhay, pero wala na pang lalampas doon. Kung may lumampas man doon, maswerte na, mga kapatid. How short life is. And yet, habang ikaw ay nabubuhay at may impluwensya at may kakayanan magdesisyon, bakit hindi mo desisyonan yung pamilya mo at sarili mo na kung saan ang kanilang matatanggap ay panghabang buhay? Eternity. Eternal. Minsan doon nabubulag ang tao. What you prepare now is temporary. But what God is preparing for us is eternity. Ang hirap minsan, kung ano pa yung walang hanggan, yung nga yung walang bayad eh. Pero kahit gaano kamahal ang iPhone 15, bibilhin. Ilang taon? 10 taon? 15 taon? Matluluma din yan, masisira din yan. Ang mahal-mahal pa. Pero yung binibigay ng Diyos, libre. Eternity ang katumbas, mga kapatid. Pero ayaw pansinin. Walang bayad. Eternal pa. Look at that. How the world is blinding the minds of men. Binubulag ng mundong ito ang kaisipan ng mga tao. And I want you to make a good decision, a wise decision, not just for your life, not just for your own personal faith, but also for your families, the people surround you, the people you love. That's why we share the Word of God. That's why we encourage one another. Pag medyo pag-iwang-giwang na yung kapatid mo, balikan mo siya, Sister Brad, eternity, ang katumbas ng ginagawa natin. Huwag ka magpadala sa mga ganyang mga tukso. Huwag ka magpadala sa mga ganyang bagay na mag-iiwas sa iyo palayo sa eternity. You exhort one another. You encourage one another. Hindi tayo nagko-contest dito papuntang langit, mga kapatid. Hello? Nakalagay ba sa Biblia kung sinong pinaka-faithful na simbahan, yun ang papasok sa langit? May first 5. Ano yung basketball? Ano Walang ganun, mga kapatid. Pero ano sabi ng description ng Bible, mga kapatid? Pagtunog ng trumpeta, we will be caught up in heaven.
Unang mga namatay kay Kristo ang unang sasalubong sa Diyos. At tayong nabubuhay. Hello? Kahit nasa ang simbahan ka, basta may Espiritu ka ng Diyos, kay Kristo ka, mga kapatid, you will be caught up in heaven. Everybody say amen. Mga kapatid, yan ang granding araw para sa mga Kristiyano. Yan ang hinihintay natin eh. Hello? Hindi natin hinihintay kung ano yung ilalabas ng bagong iOS, bagong Apple. Hallelujah. Taon-taon may lumalabas. Excited yung marami. Sabi ko, napakatindi ng mga tao. Bumibili ka ng iPhone 15. Hindi naman lahat ng features yun nagagamit mo. Ang gamit mo lang, Messenger, Facebook, email, kung may email ka man, tawag, text. The rest, display. Pero you're willing to pay. Bayad ka ng malaki. Gawin din natin, mga kapatid, sa kaligtasan natin. Yung bang willing kang mag-sacrifice, yung bang willing kang gumawa ng paraan, makarating lang sa simbahan, yung bang willing kang mangutang, kahit mangutang ka, pang-grab mo papuntang simbahan, o pamasahe sa tricycle, yung bang pinangungutang mo para lang makarating ka sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, itumbas mo naman yan sa iPhone 15. Kunti lang yung pamasahe, magkano lang yun. Pero ang katumbas ng ginagawa natin ay eternity. Eternity. It's walang pagkaluma, mga kapatid, hindi na outdated ang ating simbahan ng ating Panginoon, ang mensahe ng Diyos, hindi na outdated, mga kapatid. It's always fresh and new. And always available for each and every one of us. Can we clap our hands to the Lord? Look at the impact of your decision to God's plan. Sabi ni Samson, Tay, Nay, meron ako natitipuhang babae. Kaya lang, Pilistina. Sabi ng kanyang mga magulang, anak, huwag yan. Mag-asawa ka ng kalahi natin. Ay, hindi pwede. Mahal ko eh. You and me against the world. Against the Lord pala. Hindi. Mga kapatid, tanongin ko nga kayo. Is God so killjoy na ayaw niya sa mga nagugustuhan natin? Tanongin ko kayo, mga kapatid. Ayaw ba ng Diyos na kayo ay ma-inlove? Ayaw ba ng Diyos na tayo na i-inlove? Well, kung ayaw ng Diyos tayo na i-inlove, di hindi tayo anak ng Diyos. We were created according to the image of God, and God is love. So we fell in love. Hindi against ang Diyos na si Samson ay ma-inlove kay Delilah. No, it's totally not. Parang ayaw ng Diyos against ang Lord. No, it's not. He wants Samson to fall in love. But the suggestion of the mother, of the father is, baka naman pwedeng wag yung Pilistina. Okay lang ma-inlove ka, pero wag naman sa Pilistina. That's a suggestion from the family. Pero gusto ng Diyos na ma-inlove si Samson, mga kapatid. But listen to this. Very important. God values your heart with Him more than your heart with others. Binabalyo ng Diyos yung ating puso para sa Kanya, para sa Diyos, kaysa sa puso natin para sa iba. Mahalaga sa Diyos yung ating relasyon sa Kanya kumpara sa relasyon natin sa iba. Nakita ng Panginoon kay Samson na kapag umibig siya kay Delilah, sabihin natin hindi kay Delilah, sa iba, nakita ng Diyos na kahit hindi si Delilah ang ibigin itong si Samson, mga kapatid, mawawala ang pag-ibig ni Samson sa Diyos at mapupunta doon sa tao. Look what happened. May kapangyarihan ba si Delilah? Tanggalin yung kalakasan na binigay ng Diyos kay Samson? Wala. What happened? It's only the mind setting and the heart of Samson
was deceived. Napunta ang puso ni Samson, hindi na sa Diyos. Napunta ang puso ni Samson doon kay Delilah. And what happened to the strength of Samson? It was removed. Not because of Delilah, but because of the decision of Samson. Look at the impact of your decision to God's plan. Nagdesisyon siya eh. No, sa paninibigin ko. Obvious na obvious. Kinukuha yung technique o yung sikreto. Pero hindi pa rin nagpatinag si Samson. Why? Because his heart is already imprisoned to Delilah. That's why the Bible says, be careful of your heart. The heart is the deceitful above all things, and who can know it? Sabi ng book of Jeremiah. How about David? Let me ask you. How about David? When he committed sin against Bathsheba, di ba siya ipinarusahan ng Diyos? Hello? Di ba when he committed adultery with Bathsheba, mga kapatid, di ba siya ipinarusahan ng Diyos? May consequence? Tanong, nag-rebelde ba si David sa consequence? Hindi. Tinanggap niya yung consequences. Alam niyo kung bakit tinanggap ni David yung consequences? Bagamat mahal niya sa Bathsheba, pero mas mahal niya ang Diyos. Kaya nung kinumpronta sa ng propeta, sabi gano'n, ikaw, mahal na hari, may kwento ako sa'yo. Ano yung kwento mo? Sabi niya, mayroong isang lukulukong tao. Lukulukong tao tuloy. May dumating na bisita. Mayaman siya. At dahil dumating yung bisita, gusto niyang pakainin. Ayaw niyang katayin yung marami niyang tupa. Ang ginawa niya, pumunta doon sa isang kapitbahay niya na may nag-iisang tupa at kinuhang sapilitan, mga kapatid, yung tupang yun at kinatay at pinakain sa bisita niya. Anong sabi, mga kapatid, ni David? Luko-luko yun ah. Luko-luko yun ah. Sabi ng propeta, ikaw yun, mahal na hari. Alam mo, ang pwede lang mag-rebuke sa mahal na hari nung unang panahon, ang propeta. Kung ikaw sundalo, rebuke mo, putulan ka ng ulo, kapatid. Pero ni-rebuke siya ni Nathan. Thou art the man. Ikaw yung taong yun, David. Alam mo ginawa ni David? Did he rebel against God? No. He repented. Nagsisi siya. Alam niyo kung bakit? Kasi mas mahalaga sa puso ni David yung relationship niya kay Lord kaysa sa relationship niya kay Bathsheba o sa maraming tao. Kaya tinanggap niya yung consequences. Alam niyo kung bakit? Because of his love towards God. Sa pag-ibig niya sa Diyos. Kaya nakabalik si David, mga kapatid. Kaya tinawag siya God, the man with God's own heart. Bakit ganun ang tawag sa kanya? Kasi nakita ng Diyos na hindi ipagpapalit ni David ang relasyon niya sa Diyos kumpara sa tao. Tayo kaya, mga kapatid, are we acting rebellious when God is giving us the consequence of our sins? Nagre-rebelde ba tayo pag ang Diyos ay parang pinapalo tayo, pinipitik-pitik tayo, mga kapatid? Hinahayaan tayong mag-suffer? Do we rebel against? Ayaw ko na magsimba. Di naman sinasagot ni Lord yung prayer ko. Tagal-tagal ko na sa simbahan niya. Daming chismosa. Ayaw ko na dyan. Daming nangungutang, di nagbabayad. Ano kaya ibig ko sabihin, mga kapatid? Tayo ba'y nagtatampo? Tayo ba'y lumalayo sa Diyos kapag mayroong mga kahirapang ganyan? It's a sign of immaturity, sabi ni Pastor Eugene. When you complain, it's a sign of immaturity. Bata ka pa, kaya mareklamo ka. Tino'y matatanda. Kahit anong ulam yan, asin, patis, bagoong, hindi nagre-reklamo. Nung bata ka pa, yung prito mo lang, medyo nasunog, nireklamo. Nay, ano ba to? Sunog! Bata ka pa kasi.
Nung lumaki ka na, wala ka nang prito eh. Pero hindi ka nagre-reklamo. Sarap pa rin yung kahain mo kahit Lucky Me lang, sabaw-sabaw lang. Okay na yun. Talo-talo na yun. Basta may maalat-alat, okay na. Ano kanya ibig sabihin? Pagbata pa tayo, sa pananampalataya, mareklamo tayo. Palaaway tayo. Masyado tayo sensitibo. Pero habang nagmamature tayo, nauunawa natin, hindi pala sa mga ganun lang ang buhay. Parang ganun lang din tayo mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang puro emosyon mga kapatid. Ginagamitan din ito ng utak. Hindi lang paiyak-iyak paglinggo. Ginagamitan din ito ng utak. Nung tayo bata, mga kapatid, ganun lang. Bigyan ng pasalubong, masaya. Diba? Pag masarap ang ulam, masaya. Pag hindi masarap, magreklamo. Gusto Jollibee. Gusto Chowking. Gusto Dunkin' Donuts. Ako kayo ibig ko sabihin? Pero pag ikaw lumalaki na, kaya ka hindi makabili ng Dunkin' Donuts saka ng Jollibee dahil wala ka pa sweldo, nagrereklamo ka ba? Hindi. Kung anong meron sa hapagkainan, kinakain mo kasi matured ka na. Kasi alam mo, ang buhay ay hindi palaging honeymoon stage, hindi palaging sweldo stage. Lalo't yung mga alanganing pecha de peligro kung tawagin, mga kapatid. Ngayon ba, pecha de peligro. Ramdam din ng simbahan yun, mga kapatid. Pag pecha de peligro, ang mga leaders dito nanginginig, mga kapatid, hindi lang sa presensya ni Lord, kundi sa presensya ni Daisy. Daisy ba yun? Judith pala. Si Daisy Hernandez. Judith pala yun. Saka si 17, 18. Kasi yun daw yung bill ng simbahan. 18, 17 mil. So look at the impact of our decision to God's plan. Isang araw mga kapatid, when I read my Bible in Luke chapter 18, verse number 10 to 14, look at this. Luke chapter 18, verse 10 to 14. It's about the collector's humility. The tax collector. Tingnan niyo mga kapatid. 2 men went to the temple to pray. One was a Pharisee, and the other was a despised tax collector. I'm reading in the New Living Translation, mga kapatid. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Sabi ng Pharisee, I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers, ano pa? Gamers? Ano pa? Dugtungan nyo na, bahala kayo, mga kapatid. Ano yan? TikTokers? Kayo na bahala, mga kapatid. Dugtungan nyo yan. I'm certainly not like the tax collector. Talagang pinoint niya, mga kapatid. Hindi ako tulad ng tax collector na ito. I fast twice a week and I give you 1/10 of my income. Aba, nagtatides ito. Nagpa-fasting pa. Pero sama ng ugali, mga kapatid. 13, but the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Ni hindi siya makatingala sa langit. Ni hindi makatingala kay Lord sa sobrang hiya niya. Pero nagsimba siya, mga kapatid. Pero malayo siya. Hindi siya makalapit, mga kapatid, doon sa templo. Hindi nga siya makatingala. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, Oh God, be merciful to me, for I am a sinner. Dinadagukan niya yung dibdib niya, Lord, patawarin mo ako, isa akong makasalanan. He's a tax collector. He's not a religious person. He's a carnal person. And actually, in fact, nung panahon na yan, mga kapatid, masyadong masama ang tingin sa mga tax collector.
Kasi nakikipag-connive sila sa Roman government, mga kapatid, at naniningil sila ng sobrang buwis. Kaya galit na galit ang tao sa kanila. Kaya nga di siya makatingin sa langit eh. Sobrang hiya niya sa Diyos. Lord, I am a sinner. Verse 14, tinan niyo, sabi ng Panginoon, look at the impact of your decision to God's plan. Verse 14, I tell you, sabi ni Jesus, this sinner, not the Pharisee, the sinner returned home justified before God. Nagdesisyon kagad si Lord. Tingnan nyo. Sabi niya, yung taong yan, yung makasalanang yan, umuwi sa bahay nilang justified. Anong justified? Favored by God. Heard by the Lord. Loved by God. Hindi daw yung Pariseo, sabi ni Kristo. For those who exalt themselves will be humbled. And those who humble themselves will be exalted. Look at the impact of your decision to humble yourself. Look at the impact of that to God's plan. Anong plano ng Diyos? Listen to me. Ang plano ng Diyos sa isang makasalanan ay ibulid sa impyerno. That's the plan of God. Hello? At nung panahon na yon, definitely the tax collector knew that he is going to hell. But because of his decision to humble himself, nung siya'y magdesisyon na magpakumbaba sa harap ng Diyos, tingnan nyo ang impact nito sa plano ng Diyos. Sabi ng Diyos immediately, tingnan nyo, ang taong yang makasalanan na yan na sumisigaw na siya'y makasalanan ay inibig ng Diyos kumpara sa isang taong relihiyoso. Mga kapatid, it's not about our mistakes. It's not about how many committed mistakes we have. It's not about our failures. It's not about you don't know about God. It's not about how far you are trying to remove yourself from the Lord. Hindi yun ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Tingnan nyo ang layo ng distansya, mga kapatid, nung tax collector doon sa templo. And he don't even look his eyes up, na hindi siya makalapit doon, mga kapatid. Sobrang layo, pero tingnan nyo ang mata ng Diyos, kita siya ng Diyos eh. It's not about how far you are from the Lord. It's always how you are so willing to decide to bow down and to accept God's sovereignty compared to what you can decide and what you can do. God does not count our failures. Hindi binibilang ng Diyos ang ating kabiguan. Hindi alintana ng Diyos ang ating background. Kung galing ka ba sa isang broken family, galing ka ba sa isang pamilyang hindi naniniwala sa Diyos, galing ka ba sa isang pamilya na kung saan hindi nagsisimba o walang relihiyon o walang espiritualidad? What matters to the Lord, mga kapatid, hallelujah, is not religiosity. It's about, hallelujah, your humility. He is not impressed by our religiosity. God is impressed with our humility. Kung relihiyoso o religious lang ang pag-uusapan, kung relihiyon ang pag-uusapan, walang tatalo dun sa Pariseo. 2 beses nag-aayuno, nagbibigay pa ng ikapo. Pero God is not impressed. Hello, nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Huwag niyong dalhin sa buhay ninyo, I want to be religious para ako paboran ng Diyos. No, look at this. God is not impressed to the religiosity of the Pharisee. But God was impressed to the humility of the sinner. Kaya pagtabihin mo yung makasalanan at relihiyoso, pag yung makasalanan nagsisi, mas papansinin ng Diyos yun. Ano ngayon kung nagpapalayas ka ng demonyo sa pangalan ni Jesus? Hindi ka naman nagpapakumbaba. Alam niyo kung bakit lumalayas ang mga demonyo pag sinasaway mo sila sa pangalan ni Jesus? Hindi dahil makapangyarihan ka. Kaya kahit makasalanan, kaya magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Bakit? Lumalayas
ang demonyo sa pangalan ni Jesus, hindi dahil sa tao, kundi sa pangalan ni Jesus. Ang kapangyarihan wala sa tao, kundi nasa pangalan ni Jesus. Kaya kahit magpalayas ka ng maraming demonyo sa buhay mo, mga kapatid, gamit ang iyong religiosity, God will not be impressed. Matthew chapter 7 verse 21, di ba? Lord, nagpalayas kami ng maraming demonyo sa pangalan mo. Ano sabi ng Panginoon? No. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay siyang papasok sa langit. But only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Nandiyan yan. Yung kwento ng 7:21 ng Matthew, mga kapatid. It's a fact that God is not impressed with our religiosity. God is not looking for a religious person. Listen, God is looking for a spiritual person. People tend to be religious. They go to church every Sunday, but they don't forgive sins. Napupunta sa simbahan, pero hindi naman nagpapatawad. Ang tawag doon, relihiyoso. Magsisimba lang, pero hindi nagpapatawad. Nagbibigay ng tithes and offering, pero nagpapatuloy sa ginagawa niyang mali. Ang tawag doon, relihiyoso. Hindi spiritual. Tumutugtog, may performance sa simbahan, may ministry, pero hindi nagbabasa ng Biblia. Ang tawag doon, relihiyoso lang, hindi spiritual. Because if you're going to read your Bible, spirituality is from inside out. Ang spirituality ay galing sa loob palabas. It's just like holiness. When God created Adam and Eve and placed them in the garden, there was no religion. Hello? May relihiyon ba nung ginawa ng Panginoon sa Eva at Adan? Wala. There was no religion. Anong inintroduce ng Panginoon? Relationship. There was no religion. Walang Pentecostal, yung dalawa palang tao sa mundo. Sa mga miyembro, mga buhaya, mga gano'n. Walang religion noong unang panahon. It's a relationship. Walang Katoliko, walang Protestante, walang Pentecostal, walang Muslim, wala lahat, mga kapatid. No religion at all. When God created the man, the relationship was introduced by God. But look what happened. When man's decision na sumuway sa utos ng Panginoon, makinig kayo, nung sumuway ang mag-asawa sa utos ng Panginoon, anong winasak ng kasalanan? Relationship. Ano ba? Yung pagkahinog ba ng langka na pigilan dahil pumasok ang kasalanan? Yung lasa ba ng tilapia ay pumangit? Yung nyug ba, yung buko ba ay pumait yung sabaw dahil pumasok ang kasalanan? No, di ba? Hindi. Walang nabago doon. Ano nagbago? Relasyon. Kasi ang winawasak ng kasalanan ay relasyon. That's why when sin entered into the world, death came. Anong kamatayan? Kamatayan sa relasyon ng Diyos at ng tao. Pinatay ng kasalanan yun. Kaya yun nga yung nire-restore. Ano nangyari? Kung pinatay ng kasalanan ng relasyon ng Diyos at ng tao, nung si Kristo dumating, namatay sa krus ng Kalbaryo para mabuhay ang relasyon ng Diyos at ng tao.
Look at that, mga kapatid. How ironic, mga kapatid, ano? He restored relationship, not religion. O naman siya nandun sa krus, nakapako, o magmula ngayon, mag-Pentecostal na kayo, ha? O magmula ngayon, magkatoliko kayong lahat. Sinabi ba ni Kristo yun doon? No. When He died, the word that you will hear from Him, it is finished. Satan, you are finished. Sin, you are finished. Tinapusan ang Diyos lahat. He completed the work of salvation para madugtong yung relasyon muli. Kaya ngayon, isang tawag mo lang sa pangalan ni Jesus. Yung flow ng communication, seamless, mga kapatid. Nung unang panahon, magbibitbit ka pa ng baka, hihila-hila ka pa, halika, susunugin kita. Kasi makikipag-usap ako kay Lord. Bibili ka pa ng kalapati, susunugin pa para makipag-usap kay Lord. Ganun nung unang panahon. Ngayon, mga kapatid, kahit sa gitna ka ng panganib, tumawag ka lang sa pangalan ni Jesus. Nandiyan ang banal na presensya ng Diyos at iniligtas ka ng kanyang banal na presensya. Look at what God did to the cross of Calvary. Wow! Oh, I can feel the presence of the Lord. Can we clap our hands and glorify Him? Hallelujah! Dakilain natin ang kanyang ginawa, mga kapatid. Hallelujah! Para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Kaya, if you are going to maximize your religiosity, that's not the point here. The point is spirituality. Tingnan niyo, mga kapatid. In the book of 1 Corinthians chapter 13, the very popular word from Paul to the Corinthians. So verse 1, it says, if I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Verse 2. If I had the gift of prophecy, and if I understand all of God's secrets plan, and possess all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but I didn't love others, I would be nothing. Verse 3, if I gave everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Look at this. This is relationship. This is God restored to mankind. Pinapakita ng Diyos, mga kapatid, ito yung nirestore niya sa atin. Kaya sabi niya, kahit isakripisyo mo pa ang sarili mo, sunugin mo pa yan, ang sarili mo, it doesn't matter kung wala naman niyang pag-ibig, wala kang halaga, wala kang na-achieve. That's why when you serve God, you have this instrument, you have all the abilities, you have the skills, you have a very good skills, but you don't love your brothers and your sisters, you are nothing. Kahit magaling akong mangangaral, kung hindi ako marunong umibig sa kapwa, my preaching is nothing. Nakuha niyo ibig sabihin, mga kapatid? This is relationship, not religiosity. God wants us to be spiritual. Because the measurement of spirituality is not how many demons we cast out, but it is in our relationship with the Lord. Ilang beses ka bang nananalangin sa isang araw? Tinatawagan mo ba ang Diyos? Nagbabasa ka ba ng salita ng Panginoon? Ilan ba sa inyo ditong excited na sana Sunday na, sana Wednesday Bible study na, sana prayer meeting na? It speaks of your relationship with God. Saan ka nakakita? Sa nobyo mo nga, sa nobya mo, gawin mo yan sa asawa mo. Hindi ka makipag-usap sa loob ng isang linggo. Anong mangyayari sa inyo?
Hello? Walang usap-usap. Sabi niya, gisingin mo ako ng 5 a.m. Nag-iwan siya ng note doon. Gumising siya alas 6 na. Galit siya. Pagtingin niya sa lamesa, gising na. Sir, paguntugin na mag-asawang to. Pwede naman magsalita, di ba? Meron, ginising nga naman siya. Pero, paano kang magigising nun? Tulad kanina, mga kapatid, sabi ko, magigising ako ng alas 5. Sabi ko, nag-set ako alas 5. Nagising ako mag-aalas 7. Sabi ko, hindi ako nagising. Ano naman nangyari sa cellphone ko pagtingin ko? 5 p.m. Naka-alarm sa 5 p.m. Sabi ko. Sabi ko, at least nauna ako sa alarm, di ba? Sabi ko, Panginoon, talaga, ang tao talaga. But again, our spirituality is measured not by our religiosity. Pastor, ako, spiritual ako. Bakit? Linggo-linggo ako nagsisimba. Ang demonyo man din, sa Diyos nanginginig pa. Pero demonyo pa rin. Nagbago ba ang kanilang status? Nung sila ay nanginginig, sabi ng Biblia, you believe in one God, you do good. Because the devil also believe and trembles. Tanong, yung sila ba'y naniwala at nanginig sa Panginoon, yung mga demonyo, nagbago ba ang estado nila? Hindi, demonyo pa rin sila. Kaya hindi ko mo nanginginig ka at naniniwala ka sa Diyos, spiritual ka na. No, it's not like that. Because even the devil, they believe in God. But what God is trying to point out is this. Our decision in believing Him, our decision to enhance relationship to Him, is what really matters, mga kapatid. Kung ikaw nagpipray ng pagkain lang, dagdagan mo. Mag-pray ka rin pag mag-merienda ka. Hindi yung tanghalian na naman. Pagtapos nun, unti-unti, improve mo. Sa gabi, bago ka matulog, Lord, thank you for protecting me, blessing me today. In Jesus' name, amen. Sumunod na gabi naman, improve mo. Lord, babasa ako ng Word of God. May bilin ka sa akin bago ako matulog. Papasa ka. Hanggang sa mag-improve yung relationship. Hanggang yung relationship yung maging intimate, mga kapatid. Na kahit hindi ka nagpipray, nararamdaman mo sa Lord, nandiyan ka, Lord. Lord, nandiyan ka, Lord. Hindi multo si Lord, bagamat Holy Ghost ang tawag sa Kanya. Yun si Lord, hindi ganoon, mga kapatid. Yung sensitive ka sa presence ng Panginoon. Yung, alam mo yung sensitivity, mga kapatid. Yung bang, kinikwento ko sa ito nung karaan sa inyo. Di ba? May isang bagay kang ina-expect hindi dumating. Pag sensitive ka sa presence ng Panginoon, sasabihin mo, okay, baka pinahintulutan ng Diyos na hindi dumating sa akin. Baka may ibang dahilan ng Panginoon. That's how sensitivity, what I'm trying to say, mga kapatid. Yung bang lahat kinukunik mo kay Lord. Bakit ka kinukunik lahat, Pastor, sa Lord? Sovereign siya eh. Walang gumagalaw sa mundo na hindi niya pinahihintulutan. Pati ihip ng hangin, mga kapatid, ay sa kapahintulutan ng Diyos. If you really believe that God is a sovereign God, then He directs and controls everything. That's why in every time you think, include God. Kasi sabi niya, hindi mo pa nga inisip, alam niya na naiisipin mo eh. Look at the omniscience of the Lord. Alam niya lahat. Kaya include Him. Ganun lang, pag lumalago ang relationship mo sa Lord, medyo lumalago, nagiging sensitive ka sa Kanya. Everybody say amen. Even in the conflict, mga kapatid, sa discussion, alam mo kagad, ayaw ni Lord ng pagtatalo. Medyo kalma ka kagad, hanap ka ng ibang paraan. Labas ka muna. Yossi. Joke lang. Nag-Yossi. Sabi ni Pastor, relax daw eh. Hindi yan yung relax na sabi ko. Nagkasala lalo eh. Mali. Erase. Okay, sige. Relax ka lang. Labas ka muna. Bili ka ng kape, di ba? Ganun.
Coffee break, hindi Yossi break. Yung ibig sabihin, mga kapatid. Look at that, mga kapatid. But we should understand how God make His own choice. Let me tell you this, mga kapatid. God has also His own choice. Kapag ang ating desisyon, it really affects the plan of God, mga kapatid. That's why, even you read the book of Corinthians, mga kapatid, sinabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 up to 29, remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes of powerful or wealthy when God called you. 1 Corinthians 1:27, it says, instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. God chose the things of the world considers foolish. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. Bakit? As a result, no one can ever boast in the presence of God. Kaya pag may ginagawa si Lord sa buhay mo na hindi mo maipaliwanag, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, gusto niyang mangyari na makonsider mo siya na siya ang nagdidesisyon at hindi ikaw. Hello? Minsan, madalas natin naririnig sa mga kabataan, masakit pa sa breakup. Mga ganun, masakit pa sa breakup. Nakikita ko sa ano yung masakit pa sa breakup? Yung wala kang sweldo, masakit sa breakup. Mas masakit. Yung trabaho ka ng trabaho, nag-overtime ka, hindi kinount, masakit pa sa breakup. Bakit yun ang kataga palagi na naririnig natin? We don't really consider that God chose the foolish things of this world to confound the wise. May rason ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, tanongin ko kayo bago ako magtapos. Bakit pinili ng Diyos si Moses? Malakas ba si Moses? Super qualified ba si Moses? Intelligent ba si Moses? Fluent ba si Moses? No. None at all. Wala. Ni isang binanggit ko na may qualification siya. Alam mo yung anong meron si Moses? Makinig po kayo. Pananampalataya. Is Moses like you? He is like you, weak. He's like you, sinner. He's like you, nadi-discourage din siya. Bagamat phlegmatic siya, parang parelax-relax lang si Moses. Uy, halika na. Oh, sige, punta na tayo. Parang palaging walang sa Batangas walang kainta-inta. Parang walang kalatoy-latoy, mga kapatid. Walang kagana-gana, mga kapatid. Alam niyo nangyari, mga kapatid? Ang meron lang kay Moses, makinig po kayo, pananampalataya. Pinakita ng Diyos sa kanya yung land of promise. Listen to me bago ako magtapos. Pinakita niya yung land of promise. Alam mo, yun, nakita ito ni Moses, it drives him crazy. It drives him. Alam niyo, kung nung malaman ni Moses na may land of promise, ano nangyari, mga kapatid? Hinarap niya lahat ng challenges. Dahil may goal. Dahil may land of promise. Alam niyo yung kanyang kahinaan, bagamat mahina siya, hindi niya alintana, wala akong pakialam kahit mahina ako. Kasi nakita ko yung land of promise. Ang tanong, nakatapak ba siya sa land of promise? Listen to me, brethren. He never steps on the land of promise. Because of one thing. One day Moses decided not to obey the Lord. God asked him to smooth or to speak to the stones, and then water will come out. But Moses, in his indignation, in his emotion, he struck the water or the stone twice. But still, the water came out. And God decided,
Listen to me, brethren, makinig kayo. The impact of Moses' decision not to follow the word of God changes the plan of God. He was not allowed to be at the land of promise. Tingnan niyo ang impact, mga kapatid. Siya mismo hindi nakatapak doon. It's because God is a sovereign God. But look at what happened, mga kapatid. On the other hand, the whole nation of Israel was saved because of Moses' decision as well. Sa susunod, mga kapatid, na kayo ay dumaan sa matitinding pagsubok ng buhay at parang hindi niyo maipaliwanag ang nangyayaring ito, tandaan ninyo na ang Diyos ay may ginagawa sa buhay ninyo na maaaring hindi niyo pa nauunawa. At isang araw, ang rason na yan ay ipapakita ng Diyos sa inyo basta makita niya lamang ang inyong desisyon na sumunod at manampalataya sa Kanya. Huwag kayong mainip, mga kapatid. It seems that if your situations are dragging you to discouragement, if your situation is dragging you to depression, kung yung pangyayari sa buhay niyo para bang imbis na kalakasan ng dumarating, kahinaan ng ipinapalit, huwag kayong mainip. God has His own plan, mga kapatid. Don't resist on God's plan. Pag may plano ang Diyos sa buhay mo, huwag mong i-resist. Because God can speak anytime to us, mga kapatid. And no problem with the Lord. But you know, sometimes, the only thing that makes us hard to accept God's plan is our desires. Sana naiintindihan niyo sinasabi ko, mga kapatid. Na ang hadlang minsan sa plano ng Diyos sa buhay natin ay yung ating mga desires sa buhay. Yung personal desire natin. Isang araw, nung binabasa natin yung salita ng Diyos tungkol sa kwento ng prodigal son, may plano yung tatay para sa anak. But one day, the prodigal son insisted, Tay, akin na yung yaman ko, yung kayamanan ko na para sa akin. I want to live by my own. I want to go far away from you. Do you think walang plano ang Diyos o walang plano ang tatay sa kanyang anak? May plano. Pero, nagre-resist yung prodigal son sa plano ng tatay. So he went away. And you know the story. Habang siya'y malayo, mga kapatid, he experienced challenges up to the point na wala na siyang makain, wala na siyang pera, wala siyang kaibigan, wala siyang mapuntahan. And he decided to come back. Tingnan niyo, mga kapatid, yung impact ng desisyon ng tao sa plano ng Diyos. Desisyon niya na lumayo. Tingnan mo yung naging impact sa buhay niya. He suffered a lot. But one day, he decided to come back again. Sabi ko nga, mga kapatid, your decision, the impact of your decision to God's plan. Nung magdesisyon siya, I want to go back to my father. Look how the father waited for him. Excited yung tatay. Preparado yung tatay. Even the forgiveness is prepared. And the love of God, the love was there, ready to provide to the prodigal son. Kapatid, may tanong ako sa inyo. Ano ba ang ibinalik ng prodigal son? Pera? Pagkain? Servants? Yaman? Kaya ba bumalik itong prodigal son dahil wala na siyang makain? Bumalik ba yung prodigal son dahil wala na nag-aalaga sa kanya mga servants? Bumalik ba yung prodigal son dahil wala siyang kaibigan?
Wala nang party. Wala nang marangyang buhay. Wala nang perang magagastos. Wala nang masasarap na pagkain. Walang sosyal na buhay. Yun ba ang ibinalik ng prodigal son? No! What makes the prodigal son come back? The love of his father. Love makes the man come back to his father. The concern of the father. The compassion of the father. The flexibility of the father. The understanding of the father. The love of the father. Brethren, love is the reason why God came. Love is the reason why He forgives our sins. Love is the reason why there is a blessings. Love is the reason why we are alive today. And that love should be realized. And come to Him in repentance. Yun ang dahilan kung bakit yung prodigal siya nagdudumaling umuwi, mga kapatid. It's not because of the money anymore. Sabi niya, no, kahit di na ako pakainin ng masarap, kahit hindi na ako itratong anak ng hari o anak ng mayaman, I don't care kung wala ng mga party, I don't care kung wala ng marangyang buhay, I just want to go back